Sunod-sunod na po ang mga pagtulong ng mga grupo ng mga OLA victims, pati na rin yung mga nasa ahensya ng gobyerno na sinusubukang tumulong at maresolba ang problema natin dito sa mga abusadong online lending apps. So, di ba, noong nakaraan nga, kasama po ako sa mas filing ng mga OLA victims para makapagbigay din ng statement kung sakasakaling kailanganin nila para madagdagan yung investigasyon. At ngayon nga, may mga naamoy na balita na maaari magkaroon ng good news talaga sa mga biktima ng OLA. Pero payo ko lang, no, lagi yung tatandaan kung sasabihin ko. Kung gusto nyo po talaga ng tulong, ay tulungan nyo rin po ang sarili niyo bukod doon sa mga tumutulong sa atin. Kasi kung puro lamang po tayo complain o rant sa mga Facebook, sa mga social media, sa mga YouTube channels, at di naman po tayo nagko-complain at di natin tinutuluyan na ireklamo o sampahan ng kaso ng mga abusadong OLA nito, wala pong mangyayari. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Ka-Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So mga Ka-Johnny, maglalambing lang po ako sa inyo na pakipalo na lang po ang aking mga social media accounts, ang aking Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At pakilag na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Ngayon, nag-update po si Sir Winston John Romero Casio ng PAOK o ng Philippine, kalimutan ko tuloy na tingnan ko. Saan na nga ba yun? Naligaw tuloy ako. Pero siya po yung ayun, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Naligaw pa to. Ang bagal pa ng internet ko. Ayaw pa tuloy mag-load. Ayan. Pero ito, nakita ko na rin. Ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay. Nag-update po siya ngayon. Dito po nga po sa kanyang update ngayong hapon na we have finished consolidating all your complaints against errant online lending apps. I personally apologize for the delay given that there were thousands of reports. Please keep your communication lines open because our staff will get in touch with possible complainants. Thank you. So yun, ibig sabihin, magkakaroon na po ng follow-up dito sa kanyang ginagawang mga tayo sa pag-iimbestiga dito sa mga biktima ng mga OLA, na kung saan tutulungan nga niya na magkaroon ng raid yung mga abusadong OLA. Di ba last year kasama sila, medyo masakit yung tiyan ko. At yun nga, sumama sila no last year doon sa huling raid ng PNP, Anti-Cybercrime. At ngayon, dahil nga marami po nakakuha at marami po nag-complain at message sa email ni Sir Winston Casio, dito po bibigay ko sa inyo yung link sa description, tsaka sasabihin ko po rin po sa inyo ngayon yung dapat nyong pagpasahan ng email kung saan kami ko-complain. Yan, malabo na may mata ko. Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung paok.operation@op.gov.ph. Ayan, pakita ko sa yan. Yan po kayo forward ng email sa kanila kung ano yung mga reklamo ninyo, yung mga complaint ninyo doon sa mga abusadong OLA na kung saan nangaharas at nagtitreat at kung ano ng mga ginagawa sa inyo. Diyan po ninyo i-forward yung inyong mga hinaing at reklamo sa kanya para mapag-aralan niya at kung ano yung dapat na gawin dito sa mga reklamo ninyo. Pero dahil nga nag-update po siya, dahil nga siyempre medyo mainit pa nga yung Pogo, dahil patapos na rin naman yung investigasyon ng Senado, ito na talaga siguro ang isusunod ng PAOK, ang mga abusadong OLA. Pagkatapos ng Pogo, yung OLA. Dahil may connection naman po talaga, ayon yan sa balita. Diba na napanood yung ginawa ko minsan na yung mga SIM card na kung saan ginagamit ng mga OLA ay galing pala sa mga Pogo. Tapos kung saan yung ginagamit para hindi sila basta-basta natitrace. Diba? Ganun yung sistema nila, talagang sister in illegal activities, yung Pogo at ang OLA. At yung mga pera maaari na kinukuha nung nakukuha ng Pogo ay ibinibigay para gawing pautang at pinaparesto. Ito nga, money laundering, ika nga. So yun, di ba? Ngayon, wag tayong puro huwag tayong puro rat lang. Kung gusto nyo talaga mayroong makasuha, mayroong talaga makulong na matagal, kung nasa NCR lang naman po kayo at pwede kayo talaga, kasi ang sinabi naman po ni Sir Winston Casio is
yung mga legit lang na talagang magpapile ng kaso. Ito po yung sinabi niya, pakita ko sa inyo, yung post niya noong August 16. Sa mga biktima ng abusadong online lending application, please do the following. Compile all screenshot of text, emails, and other messages containing all their harassments. Number 2, drop a narration stating the circumstances of how you were victimized. Email the screenshots and the narrations to, yun nga, yung pinakita ko sa inyo kanina. Subject, complain against, indicate the name of the particular OLA. Kumbaga, pag nag-email kayo, papakita nyo rin sa subject, di ba? Complain against the, kunwari si Mocha Mocha, yun na talagang kilala, tsaka si Bene. Ngayon kasi mga sikat, dalawa yung sikat ngayon eh, Mocha Mocha, tsaka si Bene. O yun, lagay nyo ron, yung particular OLA. Tapos, attention, Director Winston Giancasio, ialagay nyo sa baba. And then, wait when we will set a schedule to meet all the complainants. Tapos, meron siyang note na we will only accommodate those who will be willing to file a case. Ibig sabihin, ang mga kakausapin lang nila o yung mga i-accommodate nila doon sa gagawin nilang pag-raid ay yung mga talagang may interest at nais talagang kasuhan yung mga illegal at abusadong OLA. Yun po yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kung talagang nais nyo mapakulong, ma-raid ng na mawala talaga yan, at ibig sabihin yung talagang may makaranas na mga OLA agent na kung saan makukulong talaga sila. At hindi lang basta kulong, kundi sasampahan talaga sa korte, tapos magkakaroon ng mga danyos perwissos, yung mga multa na kung saan magkano lahat ng mga naging danyos perwissos nila doon sa mga biktima. Babayaran din po kasi yan kung may pambayad sila. Dahil kung lahat ng mga OLA biktima na biktima ng mga OLA na ito magtutulong-tulong, even doon sa kasi mostly talaga sigurado NCR ang kukunin nito para makapag-file ng complaint. Kasi kung nasa probinsya po kayo, ilan lang po daw yung tao ng PAOK. Nasa 50 katao lang daw sila at di naman nila kaya i-accommodate yung mga hundreds or thousands na OLA victims na maaaring lumapit sa kanila at humingi ng tulong. Ngayon kung nasa probinsya po kayo, pwede nyo dagdagan ng complaint doon sa sinabi ko sa inyong email. Pwede nyo i-forward lahat yon, i-screenshot nyo, i-forward nyo sa email ng PAOK. Yung pinakita ko, doon lang po yung sundan. Tapos, lalagay ko na rin yung email dito sa description link ko para doon kayo mag-email. Kopyahin nyo na lang yun, doon po kayong forward. And then, syempre, pag nag-file ng kaso, huwag nyo na munang isipin yung mga pasok ninyo, mga trabaho ninyo. Kasi isang araw lang naman po yan Hindi lang po tatagal yan. Sabi mo nang sa hapon o sa umaga magiging schedule. Siguro naman makakapahinga kayo ng isang araw. Tapos yung araw na yan paglaanan nyo ng panahon para sampahan ng kaso. Tapos yung mga hearing kung sakasakali matutuloy yung raid at sasampahan nyo ng kaso, sunod-sunod. Hindi man yung laging isang buwan, isang beses. Minsan, ang pagkakaalam ko mga 2 months bago ulit magka-hearing kasi kumbaga iniimbestigahan ng judge yan kung ano ba yung mga makikitang ebidensya, kung ano ba yung mga reklamo at kung totoo ba yung sinasabi ng mga biktima at ng akusado. Doon siyempre pag-aaralan yan ng judge, di ba? Kaya yung mga ganyan, mas maganda talaga kung marami mga taga-NCR na ngayon kasalukuyang nabibiktima ng mga OLA na ito na magtulong-tulong. Kasi sabihin mo mga 100 katao kayo punta kayo kung saan yung sasabihin ng PAOK na kung saan korte, kung sakasakali may ma-raid, tapos doon na isasampa, kunwari sa Makati nagkaroon, tapos doon pinailan ng kaso doon sa Makati Regional Trial Court, ganyan, o puntahan nyo, tapos makapag-ugnayan kayo sa PAOK na gusto nyo talagang sampahan ng kaso itong mga to. Di ba mas maganda? Mas makakakita tayo ng resulta, mas makakakita tayo ng mga OLA agent na humihimas ng rehas, mas makakakita tayo ng mga may-ari o mga boss o mga manager, supervisor ng mga OLA na mananahimik at naghihimas ng rehas at mag-iisip yung mga empleyado ngayon ng OLA na agents na yan na nasa ilalim at nagtatrabaho ng OLA ngayon. Nag-iisip yan, siyempre kung may makita silang naghihimas na sila ng rehas at ayun, hindi nila kapiling ang kanilang mga pamilya, di ba? Mas makikita nyo yung resulta kapag ganun. At magkakaroon pa ng bigat ng kaso yun dahil nga maraming death threats, identification theft, harassments, diba? Unjust vexations, diba? Ang daming kaso pwedeng isampa sa kanila. Samantalang sa ating mga OLA victim, civil case, walang kasong pagkakulong. Unless
hindi kayo gumamit ng mga peking ID o dokumento, ha? Kasi pag maaari pa kayo makasuhan din. Kaya maikulong man niyo isa kasi kayo gumamit kayo ng mga peking ID o peking dokumento na pinaka-apply niyo. Ay, malamang mabaliktad din kayo. Magkakaroon ba, baka ma-dismiss pa yung kaso. Pero kung kayo yung mga legit na biktima at gumamit mga legit na dokumento at mga ID, syempre mas malaki ang laban. Ganun po yun. Kaya sana po, wag po nating iasa lang sa gobyerno. Tulungan natin ang ating mga sarili, tulungan natin ang mga biktima at mga mabibiktima pa. Tuluyan natin na makulong yung mga abusadong may-ari, mga abusadong manager, mga abusadong supervisor, mga abusadong empleyado ng mga OLA. Di ba? Kasi common sense na para magkaroon tayo ng talagang kumbaga goal na kung talagang gusto nyo mahinto yung mga harassments nila, yung mga panggugulo nila sa inyo, sa buhay ninyo, na kung magkano lang ba yung nautang nyo, 1,000, 2,000, 3,000, ayun, nakapaskil kayo. Ay, nakapaskil kayo sa Facebook, nakapaskil kayo doon sa sa email ninyo, tapos nakapaskil kayo sa GC. Pero okay lang yon, hanggat kilala nyo ang sarili nyo, na may isang konsensya at nagbayad kayo, at talagang handa kayo magbayad, at kaya nyo naman bayaran at nagkataon lang na nagipit kayo, is up to you na mas magandang labanan ninyo na legal at tamang pamamaraan itong mga abusadong online lending apps. So yun mga ka-Johnny, itong yung lingkod kaya Johnny ng Johnny Tortibeton, Johnny Depp, usapang utang, usapang ola, sarang hamnida po.